ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Samahan niyo po ako sa aking unang misa, pasasalamat at sa ating Panginoon, tayo'y magpapasalamat. Sa lahat na nandito po, tayo po ay magpapasalamat. Kaya naman, mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang, sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsipo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ay kahanga-hangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katuwiran ngayon at kailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay nagayakap,
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kaniyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinihabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tagapagsuway ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pinawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David,
Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kay Father Joshua na inordinahan kanina, sa aking mga kapatid na pari sa altar, sa inyo pong lahat na mga minamahal ni Jesus, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Pakibati muna ang katabi, magandang hapon. Kanina, pagkatapos ng ordinasyon, nagkaroon ng pagpapahalik ng kamay ng bagong pari. At kayo ay humanay. Rinig namin kanina dun sa baba, sabi ng commentator, ay pakiayos-ayos ho ng inyong pila. Kayo'y pumila ng ayos, huwag kayong mag-unahan. Nagmamadali ang marami na makahalik sa kamay ng bagong ordenang pari. Pero naitanong ba natin, bakit kailangang halikan ang kamay ng bagong orden na pari? Dahil ba ito'y ang gusto nyo mahalikan ay ang kamay ni Rev ni Father? Hinahalikan ang kamay ng bagong orden pari sapagkat ang kanyang mga kamay napahiran ng banal na langis. His hands were anointed. Yung kanyang kamay, pinahiran ng langis sapagkat ang kanyang mga kamay pinababanal. Yung kanyang mga kamay, pinahiran ng langis because they were anointed. Kapag tiningnan natin, yung kanyang motto ngayong araw na ito, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. Hindi ako ang pumili, ikaw ang pinili ko. Nakasulat sa inyo mga dimit, ego elegi vos, I chose you. Yung salitang pinili ay kakaiba sa salitang hinirang. Hindi ako ang pumili sa iyo, ikaw ang pinili ko. I chose you. Na bago pa man pinili ni Father Joshua ang Diyos, pinili na siya ng Diyos. Lagi niyang kasama ko yan sa parokya noong mga unang buwan ng kanyang pagka-diakono. At itinatanong ko ang kanyang vocation story. Hindi naman siya katulad ng marami na nagsimula ang paglilingkod sa simbahan. Pagamat siya madasalin. Pero meron siyang isang kwadro na lagi niyang dala-dala. Nanggaling sa seminaryo, dala niya sa parokya, paglipat niya ng Trinity, dala niya uli yun. Yung kwadro
na drawing ng iyong kapatid. Tama ba? Yung kwadro na drawing ng kanyang kapatid, mukha ni Jesus. Yung kanyang pananatili at pagtitig lagi sa larawang ito ng ating Panginoon, pagpapahayag ng kanyang pagtugon sa unang panawagan ng Diyos sa kanya. Hindi si Father Joshua ang pumiling una, mas nauna siyang piliin ng Diyos. Pero kasama ng pagpili sa kanya ng Diyos at pagkilala sa kanya na siya'y pinili ng Diyos, hindi maaring hindi tutugon. Ang panawagan ng Diyos, laging kailangang may tugon. At si Father Joshua, hindi naging madamot sa pagtugong ito. Siya ay tumugon sa panawagan ng Diyos. At yung kanyang pagtugon, mas humigit pa. Kaya nga yung pagpili sa kanya ng Diyos, hindi na natiling pagpili lang. Kaya gusto kong i-extend yung pagpili at yung pagninilay natin doon sa sinasabing ego elegivos. Hindi lang I chose you, I anointed you. Kadugtong po ng verse doon sa John 15, I anointed you. Ikaw ay hinihirang ko. Hindi lang kita pinili, hinihirang kita para ikaw ay humayo at mamunga. Kaya yung kanyang paghirang sa kanya bilang pari ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa inyo, para sa ating lahat, para sa sambayanan. Yung paghirang at pagpili ng Diyos, laging magkadugtong. Doon sa mga kamay na pinahiran ng langis. Sa istorya ng pagtawag ng Diyos, kahit sa lumang tipan, laging ganon. Si Haring David, siya ay pinili ng Diyos. At pagkatapos siyang mapili ng Diyos, siya'y pinahiran ng langis ni Propeta Samuel. Kasunod ng paghirang, ng pagpili, ay ang paghirang. Si Aaron, matapos siyang piliin ng Diyos, siya'y hinirang bilang pari. Ang ating Panginoon, na ang tawag natin ay Mesiyas, na ang ibig sabihin, the anointed. Yun yung kahulugan kaninang umaga, na yung ating altar, habang binabasbasan, mayroong panalangin, na ito'y si Jesus, na pinapahiran ng langis, pinababanal. Kaya yung buhay ng isang pari, matapos siyang piliin, ihiwalay, hinirang, para sa isang gawain, maglingkod sa sambayanan. My dear brothers and sisters, the priest is not only chosen, he is anointed. Pinababanal ang mga kamay. Tinatanong ko yung isang kaibigan kong pari kanina, kamusta ang langis sa iyong mga kamay matapos kang ordinahan? Lahat kami, mga pinahiran na langis, pinabanal ang mga kamay. Sapagkat ang kamay, gagamitin upang hawakan ang banal, ang katawan at dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng mga kamay na ito, bababa ang Espiritu, pababanalin ang alak at tubig, upang maging katawan at dugo. Sa pamamagitan ng mga kamay na itong pinabanal, patatawarin ng sambayanan sa kanilang mga kasalanan. Sa pamamagitan ng mga pinahiran ng langis na kamay na ito, dito kayo magmamano upang ibigay ang pagpapala ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga kamay na ito na pinahiran ng langis at pinabanal, ginagamit ito upang ipakilala si Kristo. Kaya kapag tiningnan nyo ang inyong kamay at kapag tiningnan ang kamay ng pari, maaring parehong kamay, pero may pinagkaiba. Ang kamay ng pari, pinabanal noong ordinasyon.
Kaya ang panawagan at tanong, ang kamay na ito matapos pabanalin, pananatilihin ang kabanalan. Father Joshua, unang tagubilin ko sa iyo, aalalahanin mo lagi yung tagpo na pinahiran ng langis ang iyong mga kamay. Pinabanal ang mga kamay na ito, kaya ang kamay na ito kailangang magpakilala ng Panginoong Hesukristo. Si Jesus ang ipapakilala sa mga kamay na ito. Kaya nga pag nagmamano yung mga tao sa pari, God bless you. Hawakan ang kamay, ang mga kamay na pinabanal. Tanda ng pagmamano, tanda ng kabanalan na ibinibigay bilang mga paring hinirang. At ano yung paghirang sa Kanya? Hindi mananatiling ikaw ay hinirang lamang bilang pari. Father Joshua, ang pagpapari o ang ordinasyon mo kanina ay hindi na lamang pagpili sa iyo ng Diyos. Paghirang mula sa karamihan at mula sa ilan, hinihirang ka. You are anointed. You are appointed. Susuguin ka ng Diyos sa pamamagitan ng arsobispo sa tanawan. Sa tanawan, ipaparamdam mo at ipapakilala mo si Kristo sa pamamagitan ng mga kamay na pinabanal. Mga minamahal na kapatid, ang pinabanal na mga kamay ng pari ay hindi para sa kanyang sarili. Hindi para ito maging reward sa kanyang kabutihan. Ito'y hindi para sa pangsariling kapakanan. The hands must reveal the hand of God. Sabi ni Father kanina, nagpapasalamat siya sa kanilang tatlong magkakasama, siya'y nahuli. Pagamat siya'y nahuli, siya ay may natutunan. Waiting is an act of loving. Natutunan niyang magmahal. At ang pagmamahal na ito, ipinamalas at ipinakita ni Father sa kanyang 16 na buwan ng pagiging diakono. Kaya po bago maging pari, dumadaan sa pagiging diakono sapagkat ang diakono ay ministeryo ng paglilingkod. A ministry of service. Kaya ang unang itinuturo bago maging pari sa kanyang pagkadiakono, matutong maglingkod. At sa paglilingkod, hindi ang sarili ang iniintindi, kundi ang iba. Una siyang na-assign bilang diakono sa aming parokya sa Parish of Santo Niño, kapitbahay ninyo. There is this distinguishing mark. And it has marked significantly sa kanyang buhay pagkadiakono. Hindi yung pagbibinyag, hindi yung pagsesermon. Alam niyo kung anong ginawa ni Reverend Father Joshua? Out of his initiative. Dahil medyo maluwag sa parokya, at meron kaming 2 ospital, ang kanyang gawain, bumisita regularly sa mga may sakit sa ospital. That's service. Bisitahin yung mga namatayan, lalo na yung mga nabalo. The ministry of the diaconate to serve. At yun ang dapat natututunan. Sa iba't ibang kapasidad, maglilingkod ang pari sa pamamagitan ng mga kamay na pinabanal. Kaya pangangalagaan mo, Father Joshua, ang kamay na pinabanal.
At gagamitin mo ito para makilala nila ang kamay ni Jesus. Makikilala sa pagbibigay ng komunyon, sa pagdiriwang ng mga sakramento, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Your hands must reveal the hand of God. Kaya nung tinatanong din si Father Joshua, lagi itong tanong ni Archbishop, kapag ikaw ay naging pari, anong ministeryo ang inclination mo? Hindi itinatago ni Father Joshua, ang sinasabi niya ay ministry on social services. Paglilingkod sa mga mahihirap. Kaya yung kamay na ito, which significantly tells us the hand of the church, ang gawang paglilingkod, ang mga kamay na aagapay, hindi malayo sa tinanggap niyang biyaya nung siya'y ordinahan. Kaya sa kanyang pagtanggap ng biyaya, ang pagpapahid ng langis na nagpabanal sa kanyang mga kamay, ang kanyang mga paglilingkod, ginagawang banal. And the second reminder to you, Father Joshua, protect your hands from becoming indifferent. Anong ibig sabihin nito? Sabi ni Papa Francisco, the late Pope Francis, nakakatakot yung pagiging indifferent. Ibig sabihin, walang pakialam. Protect your hands from becoming indifferent, Father Joshua. Sapagkat tayo'y inordinahan, hindi para maging indifferent, hindi para mawalan ng damdamin, mawalan ng pakialam. Kasama sa buhay natin, may pakialam tayo sa sambayanan dahil ipinagkatiwala sila sa atin. Ito yung ipinangako mo kanina. Ipagdadasal, mangangako ng katapatan, mananako ng pagsunod. Kayo'y ipinagkakatiwala sa pari. Kaya nga ang buhay ng pari, bagamat siya'y tumutugon, ang paanyaya din sa kanya, pangatlo, patuloy na tumugon. Let your daily routine be a prayer and thanksgiving to the Lord. Hindi sapat ang masipag ang pari. Kasama ng pagiging masipag, kailangan paring nagpapakilala kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kaya yung pagtugon mo, Father Joshua, dun sa panawagan ng Diyos na pinili ka, hindi lang ang pipiliin mo rin siyang tugunan, kundi piliin mo rin ang gawaing kaakibat ng paghirang sa iyo. At hari nawa, magkatotoo that you may bear fruit. Hindi lang ang pagpili, hinihirang ka. At hinihirang ka upang humayo at magbunga. Mga minamahal na kapatid, ang palaging tanong, nilangisan ang kamay, pinabanal, panatilihing banal ang kamay. Sapagkat ang kamay na ito, pagpapakilala ng kamay ng buhay, ng kamay ng Diyos, na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Ang kamay na ito, gagamitin sa paglilingkod na natutunan niya nung siya'y diakono. Kaya pangalagaan ang mga kamay na ito na maging mga kamay hindi para mawalan ng pakialam, kundi mga kamay na patuloy na dumadamay at nagpapakilala ng kamay ng Diyos. At ang kamay na ito, hindi lang kamay ng pagtulong. Ito'y kamay na gagamitin sa pananalangin, tanda ng patuloy na pagtugon sa panawagan ng Diyos, sa kanyang pagtawag, sa kanyang paghirang, at sa kanyang paghahayo
upang siya ay magbunga. Father Joshua, taon-taon tuwing July 31, magdiriwang ka ng anibersaryo mo. Sana taon-taon aalalahanin mo kamusta ang langis na ipinahid sa iyong mga kamay. Kamusta ang mga kamay na nilangisan upang maglingkod at upang magpakilala ng mga kamay ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang Diyos na nakatakda na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao at isilang siya ng isang dalaga. Lumapit tayo sa Kanya upang ang ating mga panalangin ay matugunan. Sa bawat panalangin, ang ating pong itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tulungan nawa tayo ng Diyos upang ang inang simbahan sa pamumuno ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ay magkaroon ng mabisang pamamaraan upang makatugon sa kalagayan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ilapit natin sa Diyos ang mga naglilingkod sa pamahalaan upang manaig ang kanilang mabubuting puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Itaas natin sa Diyos ang bawat pamilya upang ang mga magulang ay biyayaan ng kalakasan ng katawan at pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagmakaawa natin sa Diyos na marami pang mga kabataan ang tumugon sa paanyaya ng simbahan na sila ay mabuo bilang isang taong may kaganapan ng buhay. Nawa ay marami pang kabataan ang pumasok sa buhay pagpapari o pagiging relihiyoso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gawaran nawa ng ating Panginoon ang mga kamag-anak at mga mahal sa buhay natin na lumisan na sa daigdig na ito na walang hanggang kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, Ikaw ang aming hindi nabibigong pag-asa. Nawa ang bawat panalangin namin ay mabigyan mo ng awa sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Papuri ka, Diyos Ama, lumikha ng lahat. Sa iyong kagandahan, doon narito ang aming pag-aalay. Mula sa lupa at lupa ng aming paggawa, ang tinapay na ito para
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya'y iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa kapagkabirhen, ay pagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming pinararangalan ng mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isinugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyaw ito nagpupuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubinyon sa iyong kadakilaan.
Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
hinihiling namin kami alias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming, si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Berhen at pagtulad namin sa Kanya ay paggindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Manatiling nakatayo ang lahat para sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria. Magsiupo ang lahat
Pakinggan natin ang pananalita ng bagong inordinang pari. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po naman. Nagagalit na ata po ang langit dahil sa aking pagkanta. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat sinamahan niyo po ako sa Thanksgiving ngayong 2 p.m. dito sa parokya po natin. Kaya po maraming salamat po sa inyo. Nakikita ko po yung mga pinuntahan kong mga parokya. Nandito po ang mga taga Santo Niño, taga Trinity. Nandito din po yung hawak ko po sa Archdiocese po, ang mga CWL. Meron po sila mga representative. At lalo din po, nandito rin po yung mga tao na aking mga kababayan, ang mga tao sa bayan ng Balete. Kaya maraming salamat po sa inyong pagdayo. At pasasalamatan ko rin po ang ating mga nakasamang pari dito po na nasa harapan po natin ngayon. Uunahin ko po ang aking pungkura sa Most Holy Trinity Parish, si Father Dondon po. At ang kanya pong katabi ay ang parish priest naman po sa Monte Maria at sa Ilihan, si Father Mikmik po. Palakpakan po natin. Ang kasama ko rin po sa Most Holy Trinity Parish na pare, si Father Roy Reyes po. Ang katabi naman po ni Father Roy, isa po siya sa mga pari sa Padre Pio, si Father Jen Carrion po. At sa likod naman po ni Father Dondon, nandoon naman po si Father Renzo, naka-assign po sa Theological Seminary. Kasama din po natin si Father JR na Adorno Fathers po. Kaya palakpakan po natin. Kasama din po natin ngayong hapon ang fresh na galing Roma, si Father Rani de Rojas. Ang katabi naman po ni Father Rani de Rojas po ay si Father Jared. Siya po ay pari sa katedral. Ang katabi naman po ni Father Jared, siya po yung dati kong director sa Institute of Formation. Siya po si Father Richard Hernandez. Ang nasa likod naman po ni Father Renzo ay ang ating kura, si Father Jerry Lipat. Palakpakan po natin. At ang katabi naman po ng kura natin, isa rin pong pari na kasama ko po dati sa Most Holy Trinity Parish. Kilalang-kilala niyo po kasi malimit din po siya dito sa Balete. Nung panahon ni Father Rene Ramos, si Father Andrin Castillo. Dito po siya bininyagan sa Balete ni Father Rene. At ang katabi po ni Father Andrin, si Monsignor Castillo po. Si Monsignor Rolly Castillo na nasa seniorate po ngayon. Marami pong salamat. At ang katabi po ni Monsignor Rolly Castillo, malapit lamang po, dyan po sa may Levittown, si Father Randel Katigbak, assign pong pari sa Santo Niño Parish. At ang kahuli-hulihan po sa mga grupo na nandito, siya po yung abalang-abala simula nung isang araw pa dito po para maayos ang ating altar. Siya po ay tumawid pa ng dagat para lamang makarating dito. Siya po si Father Abu. Siya po ay si Father Mark Ian Abu na galing Isla Verde pa po. At nandito naman po, makikita nyo po dito po sa gawi pong ito po yung mga kasabay kong inordinahan na diakono na ngayon ay naunang naging pari sa akin.
Uunahin ko muna daw po yung naging kaklasiko talaga, si Reverend Father Neil na naka-assign po ngayon sa Santo Tomas po. At yung katabi naman po ni Father Neil, siguro kilalang kilala nyo na siya. Siya po ay naka-assign sa Minor Seminary, si Father Adrian Caraos po. Ayan. At doon naman po sa grupo ngayon, nandun naman po si Father Dong, Parish Priest po sa Matinggain. At lalakdawan ko muna po ang nasa gitna, yung nasa kaliwa. Siya naman po si Father Paul Hermano, Parish Priest din, Pari din po sa Padre Pio. Siya naman po yung abalang-abala para sa ating live streaming. Kaya po maraming salamat po, Father Paul. At ang kahuli-hulihan po, pinasasalamatan ko po ang aking kura noong ako'y na-assign sa Santo Niño Parish, noong ako'y diakono. Siya po ang nagbigay ng homilya para sa hapon na ito. Siya po si Father Jason Shapko. Kura, maraming salamat po. At pasasalamatan ko din po ang dalawang diakono na si Reverend JP at si Reverend Job. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagkatapos po ng misang ito, inaanyayahan po ang lahat sa baba at meron pong inihandang pagkain na pagsasaliw-saluhan po nating lahat. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko natin ang ating mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Berhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Berhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Berheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.